Welcome back sa aking accounting lecture online. On this video lecture, we are going to talk about dividend on at saka ex-dividend. So, ano nga ba itong dividend? When a person or a company called the investor invest money to another corporation called the investee, si investee nagbibigay ng dividend kapag nagkakaroon siya ng income. So, kapag nag-declare siya ng dividend on the part of the investor, ay nagiging dividend income niya. Specifically, kapag nag-declare ito ng cash dividend at saka property dividend. On the part of the investor, ito ay dividend income. When it comes to dividend, meron tayong tatlong dates na kailangan nating tandaan. And these are And these dates are the date of declaration, the date of record, at saka date of payment. Kapag nag-declare na si investee na magbibigay siya ng dividend on the date of declaration, si investor magre-recognize siya ng dividend income. Let's say for example, ang date of declaration natin ay April 1st. Let's say our date of record is June 1st. At ang date of payment natin, let's say for example, we have June 15. Alright, so ang date of declaration natin is April 1st, date of record natin is June 1st, at ang date of payment natin ay June 15. So, on the part of the investor, sa books ni investor, on the date of declaration, magre-recognize na siya kaagad ng dividend income. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang cash dividend at saka ang property dividend. On the date of declaration, on the books of the investor, nagdi-debit na siya ng dividend receivable and credit to dividend income. And on the date of record, wala siyang entry. The investor should make sure na naka-record siya sa books ni investee. Pagdating ng date of payment, siya ang babayaran ni investee. So, on the date of payment, babayaran na ni investee si investor. The period between this date of declarations and the date of record, yan ang tinatawag na dividend on. And in between this date of record at date of payment, yan ang tinatawag na ex-dividend. So, anong ibig sabihin ng dividend on at ex-dividend? Kapag si investor, ibinenta niya ang kanyang investment from the investee sa ibang tao or sa ibang corporations, in between the date of declaration and the date of records, ang ibig sabihin, binibenta niya pati yung dividend na dapat natatanggapin niya on the date of payment. Kapag binenta naman niya ang kanyang investment in between this date of record at date of payment, yan ay excluded na ang dividend. Kaya ex-dividend ang tawag mo. Ang ibig sabihin, on the date of payment, si investor pa rin ang tatanggap ng dividend. So, paano natin nire-record? Ganito yan. Okay, let's say for example, investor A, ibinenta niya ngayon ang kanyang investment to investor B. Si investor A, ibinenta niya ngayon kay investor B. So, for example, investor A sell this investment to investor B. So, April 12. So, ang ibig sabihin, that is in between the date of declaration and date of record. So, dividend on yan. Kapag ibinenta naman ni investor A kay investor B, itong investment niya, let's say for example, June 10. So, that means this is in between the date of record and the date of payment. So, ex-dividend yon. So, paano nga ba natin nire-record as an investor? So, pag-uusapan natin ngayon ang dalawang books. Yung books ni investor A, nung ibinenta niya ang kanyang investment kay investor B. So, syempre, kailangan natin ng mga informations to journalize the transaction. Alright, so ito ang scenario natin. So pag-uusapan natin kung paano i-record ni investor A sa kanyang books
At pag-uusapan din natin kung paano i-record ni Investor B sa kanyang book ang kanyang biniling shares of stock. In this scenario, meron tayong number of shares held by Investor A na 100,000 shares. The cash dividend na dineclare ni investee kay investor, 7 pesos per share. So, ang ibig sabihin, on the date of declaration, magre-recognize si Investor A ng kanyang dividend income. The carrying amount of the investment is 4 million. Ang ibig sabihin, ang naka-record sa investment account ni Investor A ay 4 million. On the date of declaration, ang magiging entry ni Investor A nung nag-declare si investee ng cash dividend na 7 pesos per share, ang entry ni Investor A is debit to dividend receivable and credit to dividend income. Magkano ngayon ang dividend receivable natin? Ang dividend receivable natin ay 7 pesos per share at mayroon siyang 100,000 shares na hawak-hawak. So, ang dividend niya from the investee will be 700,000. Alright? Yung 100 shares na hawak-hawak niya, naka-receive siya ng 7 pesos per share as a cash dividend. So, on the part of Investor A, dividend income niya yan. After the date of declaration, binenta naman ngayon ni Investor A kay Investor B noong April 12. So, kung ibinenta niya in between this date, yan ay dividends on. Ang ibig sabihin, nung ibinenta niya itong 100,000 shares, kasama ang dividend. So, nabenta niya ito ng 50 pesos per share. Alright? So, 100,000 shares times 50, that means nakatanggap ngayon si Investor A ng 5 milyon or 5 million. So, ang magiging entry niya ngayon is debit to the cash of 5 million. So, yan ang cash na natanggap niya. Ngayon, dahil ibinenta niya na lahat itong kanyang 100,000 shares na investment at ang carrying amount ng investment na yon ay 4 million, dahil ibinenta niya ito in between the date of declaration and the date of records, kasama sa 5 million ang dividend income na dapat na marireceive niya sa date of payment. So, parang tinanggap na niya ng mas maaga dahil ibinenta niya kasama ang dividend na yon. So, we are now going to credit the dividend receivable of 700,000. Ang carrying amount ng ating investment ay 4 million. So, yan ang i-zero out natin. Yan ang i-credit natin na amount. So, itong investment in shares na 4 million, yan ang naka-records sa books ni Investor A. Dahil ibinenta na niya, i-zero out na natin. Kaya nag-credit tayo ng investment in shares. Okay? Itong investment in shares na account ay generic account. So, kung ang ginamit ni Investor A ay financial asset FVPL, so yan ang i-credit natin. Kung ang ginamit naman niya is financial asset FVOCI, yun ang i-credit mo. Now, the difference between the 4,700,000 na 300,000, yan ay magiging gain on sale of investment. So, ganito ang magiging computations natin sa transactions na ito. So, ang selling price natin nung ibinenta ni Investor A kay Investor B ay 50 pesos per share. Dahil 100,000 shares ang ibinenta niya, we multiply that by 50, we got 5 million. So, yan ang selling price ni Investor A. But out of this 5 million na selling price na tinanggap ni Investor A kay Investor B, kasama dyan ang dividend. Ang dividend natin ay 7 pesos. So, babawasan natin yung selling price na yan na 5 million na 700,000 kasi yan ay dividend income ni Investor A. Kasama yan sa ibinenta niya. So, ang ibig sabihin, ang selling price ng shares na ibinenta niya is 4,300,000. So, ito talaga ang napagbentahan niya ng kanyang investment kay corporation.
At ang carrying amount naman ng investment na ibinenta niya is 4 million at nabenta niya ito ng 4,300,000. Ang ibig sabihin, meron tayong gain on sale of the investment na 300,000. So, yung dividend receivable, yan po yung kanyang dividend income. Yung investment in shares na credit natin, yan po yung carrying amount ng investment na i-zero out na natin. Kasi ibinenta na nga po natin siya. Yung difference ng carrying amount at saka yung selling price na 4,300,000 ay gain on sale of the investment. And on the date of payment, wala na siyang matatanggap. Bakit wala na siyang matatanggap? Kasi naibenta na niya in between the date of declarations and the date of record. So, sino na ngayon ang tatanggap ng dividend? Si Investor B. So, sa date of payment, wala nang entry si Investor A kasi ibinenta na niya kay Investor B. So, as of the date of record, pag-aari na ni Investor B. Ang ibig sabihin, on the date of payment, si investee ang babayaran niya si Investor B. So, ganito po ang ating entry kapag ang investor ibinenta ang kanyang investment in between the date of declarations and the date of record, kung saan ito ay dividend on. Kapag ibinenta naman ngayon in between this date, kung saan excluded na ngayon ang dividend. So, anong magiging entry sa record ni Investor A? So, ang magiging entry ngayon ni Investor A sa kanyang books, kapag ibinenta niya ito sa June 10, which is ex-dividend, hindi nakasama ngayon ang dividend. So, kung ibinenta niya ito ng 50 pesos, ang kanyang entry on June 10 will be debit to cash of 5 million. 5 million ang tinanggap niya na cash. And then we credit investment in shares to zero out that investment na ibinenta niya. This time, since excluded ang dividend, ang ibig sabihin, yung selling price, hindi kasama ang dividend doon. Okay? Yung selling price, yun na mismo ang selling price ng shares. Kasi excluded ang dividend. Ang ibig sabihin, meron siyang gain on sale of the investment of 1 million. Excluded ang dividend. Hindi mo aalisin yung dividend from the selling price of the investment. Kapag dividend on naman, in between this date, ang selling price mo kasama ang dividend. Dahil kasama ang dividend, aalisin mo yung dividend na yan para makita mo talaga kung magkano niya na ibenta ang kanyang shares of stock. At doon mo madidetermine kung meron ngang gain or loss on the investment. Dahil ibinenta ni Investor A between this date, which is ex-dividend, excluded ang dividend, on the date of record, si A pa rin ang nagmamay-ari ng shares of stock. Kasi binenta niya ng June 10. So as of June 1, siya pa rin ang nagmamay-ari ng shares of stock na yan. On the date of payment, si Investor A ang babayaran niya. So on the books of Investor A, meron pa siyang i-record nung ni-receive niya yung cash as a cash dividend. So we debit our cash. On the books of Investor A, we will debit cash of 700,000. Yan yung dividend income niya or dividend receivable niya. And we credit dividend receivable. So, ganito po ang ating magiging entry when it comes to dividend on or ex-dividend sa books ni Investor A. Pag-usapan naman natin ang records or books ni Investor B nung pinurchase niya itong 100 shares from Investor A. Ganito yan. This time, nasa books tayo ng Investor B. It's the same scenario, the same problem tayo, pero nasa books tayo ng Investor B. Si Investor B, siya ang bumili kay Investor A. So, on the date of declarations on the books of Investor B, wala siyang entry. Hindi pa nagkakaroon ng transaction between Investor A at Investor B. So, on April 12, nung binili ni Investor B ang
yung 100,000 shares na yan from investor A kasama ang dividend. Ang cash na binigay ni investor B kay investor A ay 100,000 shares times 50 because that's the purchase price. 50 pesos per share. So, nung binili niya, kasama yung dividend. So, dito sa purchase price, ibabawas natin yung dividend na kasama niya. Para makita natin kung magkano lang talaga ang acquisition cost niya sa kanyang investment. We will less the dividend, the cash dividend na pinurchase natin. So, sa books ni Investor B, ang cost ng investment na i-record niya sa kanyang investment account ay 4,300,000. Bakit? Ang purchase price kasama ang cash dividend ni Investor A. Alright? So, ibabawas natin yan 700,000. So, ang cost ng kanyang investment ay 4,300,000. So, ang magiging entry natin ngayon on April 12, we debit our investment in shares na 4,300,000 kasi yan lang ang cost ng investment niya. And then, we will debit dividend receivable or dividend income. Alright, bakit dividend receivable or dividend income? I-record mo lang yan as dividend receivable or dividend income dahil on the date of payment, isi-zero out mo yan kapag tinanggap mo yung cash dividend. Bakit CB ang tatanggap ng cash dividend? Dahil as of the date of record on June 1, pag-aari na ni Investor B dahil pinurchase niya ng April 12. So, as of June 1, the date of record, pag-aari na niya ang shares of stock na yon. So, on the date of i-investee, babayaran niya si Investor B. Then, we will credit the cash of 5 million na ibinigay niya kay Investor A. So, yan ang magiging entry niya in between the date of declarations and the date of record. That means it's dividends on. Kasama ang dividendo sa purchase price. On the date of payment naman, si B ang tatanggap. So, sa books niya, ang i-record niya ngayon is debit to the cash na tinanggap niyang 700,000. So, we debit our cash of 700,000 and i-zero out na natin ang ating account na dividend receivable or dividend income. So, itong dividend na ito, walang effect sa books ni Investor B. So, ganito ang magiging journal entries ng Investor B nung pinurchase niya ang investment na ito or shares of stock na ito from Investor A. Paano naman ngayon kapag si Investor B, binili niya in between the date of record and the date of payment? Between this date, ex-dividend na siya. Ang investment na ito ay binili ni Investor B kay Investor A noong June 10. So, hindi kasama ang dividend na yon. So, kung binili niya ito ng 50 pesos per share, ang 5 million ngayon ang cost ng investment niya. So, our entry on June 10 is debit to investment in shares. This is a different scenario kung saan si Investor B, binili niya itong investment noong June 10th in between the record, date of record and the date of payment. Excluded ang dividend. So, ang entry ngayon ni Investor B sa kanyang books ay debit to the investment in shares of 5 million and credit to cash of 5 million. Hindi na natin ibabawas ang dividend dahil hindi siya kasama. Alright? On the date of payment, si Investor A ang tatanggap. So, sa Investor B books, wala siyang entry on the date of payment dahil wala siyang marireceive. Ang makaka-receive this time is si Investor A. Ganito po ang dividend on at ex-dividend. Sana marami kayong natutunan dito sa aking lectures about dividend on and ex-dividend. I'll see you on my next video.